Mas lumalawak ang pwedeng pagkunan ng enerhiya sa Pilipinas, ayon sa mga eksperto kasunod ng pag-aaral kung saan lumalabas na may mayamang deposito ng hydrogen gas sa baybaying bayan ng San Antonio sa lalawigan ng Zambales. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ayon kay Dr. Carmina Aquino, geological chemist at isang Science and Technology Fellow mula sa Department of Science and Technology Philippine Nuclear Research Institute, malaking bentahe ang natural hydrogen fluxes para makalikha ng kuryenteng pasok sa kategorya ng renewable energy. Gayunpaman, nilinaw ni Aquino na sapat lang sa ngayon ang nadiskubring deposito ng hydrogen gas para tugunan ang 50% ng demand sa bayan ng San Antonio. Sa datos ng eksperto, lumalabas na kayang magbuga ng 800 tonelada ng geodetic hydrogen kada taon, higit pa sa naitalang 200 tons ng Albania noong nakaraang taon. Base sa pag-aaral, makakalikha ng 12,861 hanggang 15,185 megawatt-hour kada taon ang surface outgassing sa sea, na hanggang 42% ng tinatayang 36,600 megawatt-hours na power demand ng tinatayang 10,000 kabahayan sa San Antonio. Inaanyayahan ng Kagawaran ng Enerhiya, DOE, ang mga interested player ng industriya na magsumite ng mga panukala na nakikipagkompetensya upang galugarin ang mga potensyal na mapagkukunan ng hydrogen sa isang hinirang na lugar sa Southern Zambales, na may 4 pa sa pipeline. Sa isang paanyaya na naipublish sa website nito, sinabi ng DOE na ang mga interesadong kumpanya ay maaaring magsumite ng isang hamon para sa isang hinirang na lugar na sumasaklaw sa 436,000 hectares upang masecure ang isang kontrata sa ilalim ng Philippine Conventional Energy Contracting Program. Ang Southern Zambales, part of the geologically significant Zambales Mountain Range, ay naglalaman ng mga ultramafic rocks na may kakayahang makagawa ng native hydrogen sa pamamagitan ng isang natural na proseso ng geochemical na tinatawag na serpentinization. Sabi ni Nkyuchong Ko, ang nominasyon na ito ay nagpapahiwatig ng lumalagong momentum sa paghahanap para sa natural na nagaganap na hydrogen, na kilala rin bilang puting hydrogen, na nakakakuha ng pandaigdigang traction bilang isang malinis na pamumuhunan ng enerhiya. Kamakailan lamang ay iginawad ng gobyerno ng Pilipinas ang 8 bagong mga kontrata sa serbisyo ng petrolyo, na kumakatawan sa isang potensyal na pamumuhunan na halos $207 million, sa loob ng 7 taong pagsaliksik. Ang pagbibigay ng mga kontrata ng serbisyo ay nagbibigay ng isang pagkakataon upang galugarin ang mga potensyal na mapagkukunan ng petrolyo at hydrogen sa mga pangunahing lugar sa buong Sulu Sea, Cagayan, Cebu, Northwest Palawan, East Palawan, at Central Luzon. Maraming mga lokal at dayuhang kumpanya ang nakakuha ng mga kontrata sa serbisyo ng petrolyo, kabilang ang pangilinan na pinangunahan ng TXP Energy Corporation, Triangle Energy, Global, Limited at Gasto Grid Propriety ang Limited Sonda Energy Plc. Sa mga kontrata sa lugar, maaaring simulan ng mga kumpanya ang kani-kanilang mga programa sa trabaho, na kinabibilangan ng mga pag-aaral sa geological at geophysical, mga seismic survey, at mga aktibidad sa pagbabarena, kung naaangkop, upang masuri ang potensyal ng mga lugar ng kontrata. Habang naghahanap upang madagdagan ang paggamit ng mga indigenous petroleum resources, ang Pilipinas ay ginalugad din ang potensyal ng hydrogen bilang isang alternatibong gasolina upang mabawasan ang pag-asa sa na-import na langis. Nakikita ng Pilipinas ang potensyal ng pag-unlad at domestic production ng hydrogen at mga derivatives nito bilang isang promising, makabagong, at eco-friendly
na solusyon sa energy na maaaring suportahan ang patuloy na mga pagsisikap sa paglipat ng energy. Ang natural hydrogen, na kilala rin bilang geologic o puting hydrogen, ay molecular hydrogen na natural na bumubuo sa loob ng subsurface ng Earth dahil sa mga proseso ng geological, at ito ay inexplore bilang isang potensyal na malinis na mapagkukunan ng energy. Ang natural hydrogen ay naisip na ginawa ng high-temperature reactions sa pagitan ng mga mineral na mayaman sa tubig at mga mineral na mayaman sa loob ng lupa. Mahahanap ito sa iba't ibang mga setting ng geological, kabilang ang karagatan at continental crust, volcanic gases, and hydrothermal systems. Ang natural na hydrogen ay maaaring maging isang promising na malinis na mapagkukunan ng energy, dahil maaari itong magamit sa mga sasakyan, electricity generation, at mga pang-industriya na proseso na may kaunting paglabas ng carbon. Niluksan ng Pilipinas ang isang option para sa mga karapatan na i-explore para sa native hydrogen sa buong dalawang zone tungkol sa 200 kilometro mula sa kabisera ng lungsod, Maynila. Ang dalawang paunang natukoy na mga lugar, na kilala bilang PDA No. 1 at No. 2 na sumasakop sa 134,976 at 76,439 na ektarya, ayon sa pagkakabanggit, sa pinakadulo na bahagi ng isla ng Luzon kasama ang 4 na lokasyon kung saan matatagpuan ang mga gas ships na gas. Ayon sa isang press release mula sa Department of Energy ng bansa, DOE, maraming mga pag-aaral ang nagsiwalat na ang mga native hydrogen form lalo na sa dalawang pangunahing geologic na kapaligiran, kabilang dito ang Precambrian crystalline shields and serpentinized ultramafic rocks within land-based ophiolites, the latter of which is abundant in the Philippines. Ang Pilipinas ay may 9 na ophiolite belts, na ilan sa mga ito ay nagpakita ng mga gas ships. Sa mga lugar na ito, ang Zambales Ophiolite Complex ay itinuturing na pinaka-promising na lokasyon para sa exploration ng native hydrogen, being home to serpentinized ultramafic rocks. Idinagdag nito, sinabi ng DOE Undersecretary Alessandro Soles na pipiliin ng DOE ang mga aplikante na maaaring magpakita ng isang mahusay na pag-unawa sa posibleng potensyal na mapagkukunan ng mga lugar na ito at magsasagawa ng isang programa sa trabaho na mahusay na mapa at subukan ang potensyal.